Hello, good morning po. Ang topic natin ngayon ay tungkol po sa teenage pregnancy. Yung mga kabataan na nabubuntis po ng mas maaga. Medyo sensitive ito, no? Huwag kayong magagalit sa akin, ha. Alam niyo po ba, kapag ang isang batang babae ay nagre-regla na, ay pwede na po kasi siyang mabuntis, di po ba? Given na yun, alam niyo na po yun. Ang teenage pregnancy kasi pagka 20 years old and below at nabuntis yung bata, yun na. Kanina kasi nakikinig ako sa radyo about family planning, no? Para sa akin kasi, ang family planning dito dapat mag-umpisa sa pagtuturo sa mga kabataan. So, kasi sila yung mabubuntis eh. Sila yung magkakaroon ng pamilya. Yun yung batang ama, tapos batang ina, di po ba? Yung iba, merong mga 19 years old pa lang, 3 na yung anak. Masaklap, iba-iba pa yung tatay, puro panganay. Halimbawa, mabubuntis na siya ng 14 years old, at tapos sunod-sunod na. Ang problema natin dito, kasi dapat tinuturo na sa eskwelahan yung mga ganyan. Ang nangyayari dahil sa internet age, isang click lang doon. Are you 18 years old? Click, kahit hindi ka 18. Di po ba? Andali. Tapos, kapag ka nabuntis ka ng mas maaga, hindi mo na mai-enjoy yung teenage years eh. Masayang period po yan, yung kabataan. Yun yung mga masasayang panahon. Imbis na nag-enjoy ka sa buhay mo, ayun, nag-aalaga ka ng bata. So hindi ko naman po sinasabi na hindi masayang magkaroon ng anak, pero mas maganda yung at the right age. Di po ba? Kasi may tamang panahon. Huwag kayong magmanadali. Alam ko mahirap sabihin mag-abstinence, ganyan. Doon sa sinasabi ng isang senador na weak ang kabataan ngayon, huwag niyong gamitin yun as a criticism to put you down. Gawin niyo yung motivation. Patunayan niyo malakas tayong mga kabataan. Kayo pala, hindi na ako kasama. That you have mental strength, self-control and discipline, bulldog tenacity, mental energy, emotional strength, yun nga, self-control, abstinence. Di po ba? Tapos educate yourself about sexuality, family planning. Itong vlog nito gawin yung guide, yung teenage pregnancy. So, on the medical side naman, kapag kasi nabuntis ang isang teenager, pwede siyang i-consider as high risk. Kasi dyan prone siya magkaroon ng premature birth, pwede magkaroon ng anemia, pre-eclampsia, kaya babantayan din yung mga buntis na mga kabataan. Sa mga lalaki naman, biruin mo yun, magiging tatay ka na. Paano kung ikaw yung pag-asa na inyong pamilya? O kaya para makatapos ka ng pag-aaral, hindi ka na makakatapos kasi siyempre, bibili ka ng gatas, diaper, magre-rent kayo ng bahay, di ba? Ang mangyayari, aasa lahat sa mga magulang, lahat na lang, pati pambili ng bigas, diaper. Pag magpapa-check up, si lola pa ang magbabayad ng check up at bibili ng gamot. I don't wanna be negative or sad in this vlog. Kaya lang sana po yung ating mga kabataan may matutunan sa vlog na ito. Yun lang po, good morning!